Okay. Hello to everyone watching. Today we will be doing our podcast for the critiquing of our website. First, let us introduce our members. I am Anushka Sison. We have Alexa Pamintuan, Keith Almanzor, and Sean Garcia as members for our group. First, we will start with Keith Almanzor's website. So, hi guys. Ngayon, i-explain ko yung website ko. And yung website ko is tungkol siya sa mga farmers. And yung, yung website ko, para siyang Shopee, pero yung mga seller, yung mga farmers. So, yung goal ng website na to is para malesen yung mga nakukuha ng mga middleman sa mga magsasaka. And mas lumaki yung kita nila. Since yung mga na, binibili ng middleman is parang cheaper price sila. And pag binebenta nila is masyadong malaki yung patong nila. So, yung goal dito is makakuha tayo ng mga cheaper na supplies from them and uh, ayun. And ayun, mag-set na tayo sa website ko. Ngayon, yung website ko naman is meron siyang mga home button, suppliers button, and yung top products button. And nagpa-function naman sila. Tapos, meron din dito is login button and sign in button, pero hindi sila nag-function. Tapos, yung susunod naman is makikita natin yung mga top products from mga iba't ibang Tapos, yung after nun is makikita natin yung mga sellers or suppliers. And kapag kinlik mo sila, makikita mo yung mga products nila. Tapos, puwedeng mag-check out or mag-add to cart. So, ayun, nakapag-add to cart na ako. And puwede ko din siyang i-check out. Tapos ilalagay ko lang yung mga information ko. Ayan. Tapos dito merong profile information. Puwede mo lagay yung pangalan mo, address, contact number. Tas puwede mo ilagay kung seller or customer ka lang. Tas ayun, na-save na yung information. Ayun lang yung website ko. Galing, galing. Galing, galing. SK, magbigay ka na ng sayo. Tapos si Alexia, tas ako. Sige. First of all, maganda. Maganda naman yung and maganda siya kasi functioning yung forms mo and yung pag-add to cart mo compared sa akin kasi hindi siya gaano hindi siya gaano nagfa-function and siguro if i-improve yung, website in terms of design lang siguro pero overall okey naman siya. Madali siyang intindihin and feeling ko magagamit naman siya ng kahit ng mga normal people, ayun lang. Yeah. Ayun, medyo same lang din kay SK kasi yung napansin ko direkta din yung ano mo, yung mismong page, yung website. Tapos gusto ko din yung color palette mo kasi it's giving agriculture talaga yung like earthly color palette. Tas yung mga ginamit mo yung fonts, parang okay naman din siya sa akin. Yung sa ano mo lang, siguro yung dahil di tayo medyo same ng taste doon sa tawag doon, yung sa logo mo sa agri house kung sana ano, mas like yung design mo sana sa logo is parang element talaga siya, hindi siya word lang. Pero okay naman siya. Tapos yung sa mismong paggamit ay yung mismong ano mo na working ng website mo, okay naman din siya sa akin. Yun. For me naman, gusto ko yung website ni Kit kasi favorite color ko, green. Wala akong wala akong ano dun, kontra dun. Tapos ayun, same ka man ni Alexia dun sa logo. Mas maganda sana kung mas makapal yung Agri House. Pero other than that, gusto ko na yung ginamit niyang iba.
Tapos gusto ko rin yung website niya kasi halos kumpleto yung functionalities ng website niya. Meron nung login, meron nung add to cart, tsaka yung ano, profile info, kompleto yun. So, gusto ko yung website ni Kit kasi yung mapapakita ko mamaya, kulang-kulang. So, si Kit yata yung pinakakumpleto sa atin. Okay po, so next na mag-represent, pwede po si Sean Carl Garcia. Wait lang. Kita ba, guys? Ayan. So, this is, ito yung na-come up ko na website for a short period. Hindi naman short, pero medyo, ano, sa time. Ayan. So, this is Francois Gregoire, a French-inspired online boutique lang. Online boutique siya, which carries um, mga niche perfumes or designers, if medyo ano kaya that. And then, ayan, let's start with my header. So, my header is, you have this home button. If pinindot mo siya, ma-redirect ka dito. Then, we have this catalog. So, this website, just carry 3 brands lang. So, ayan. So, ayun yun. Yung catalog niya, you can choose and the 3 brands. Ayan. Then, this is the newsletter button. So, if pinindot mo to, ayan. Siyempre, you know yung concept ng newsletter sa mga ganitong brands, which parang it gives you news, parang yun, news sa updates ng brand nila and yun, if may bagong product. Okay. So, let's try this. Ayan. So, you cannot subscribe if di ka nag-enter. So, let's try. Hindi siya pwede ng ganyan. So, ayun. Pakita siya. Thankfully. And then, sa cart, hindi ko siya nagawa ng paraan. So, hindi siya katulad nung ano ni Kit na functioning siya. So, pinunod ko to, wala, yun lang. Hindi ko nagawa ng paraan. Ayan. So, ayan, di ba, yung logo mismo, pwede siyang ano. Ayan. Then, we have this section na just to showcase the brands that the online boutique carry. And ayan, ito lang naman yung ano niya. Then, ito, more information lang for marketing purposes. And then, ayan, well, more marketing purposes lang naman to. Ayan. Nindot natin itong shop now. Babalik siya sa mga ano ulit. And then, okay, let's try one. Ayan, this is, ayan yung selection nyo. So, ayun nga, yung compared doon sa kay Kit, hindi siya gumagana sa akin. So, walang kwenta yung mga to. So, ayun, nag-add lang ako ng konting animation when you hover the products. Then, yan, pwede tayo dito. So, medyo mabagal. And then, yan, konting hover effects lang din. And then, yan, hover effects. And basically, yun lang. Yun lang po. Thank you. Yan, joke lang. Balik natin. Go Kit, go first. Uy, sabi mo, Kit. Yung masasabi ko lang, ang galing mo. Gusto ko yung ano, yung minimalist ng website mo. Tas sobrang linis niya tignan. Ayan. Tapos
masasuggest ko lang yung sa yung sa mga add to cart. Paganahin next time. Solid. Thank you. Di mo ako tinuruan eh. Saan tinuruan mo ako, bro? Sa akin naman, yun, medyo same lang din kay Kit, na nabigla nga din na, wow, sabi ko, like, parang it's giving, din, yung, alam mo yung socialing, website ng mga shops, kunyari, sa mga bags, ganon, or sa mga sapatos. Usually kasi pag sapatos na nakita ko sa website, ganyan, white lang, ganon, tapos bold yung mga, tawag dun, yung fonts at saka, color. Tapos yung yung nakita ko lang yun sa, mo yun, yung sa bar mo, yung home. Ay, hindi yung catalog pala. Medyo parang malaki ng konti yung sa akin. Yung image ba yun? Hindi ako sure. Pero nakita ko lang. Pero okay na, yan. Malaki lang. For me lang Or tama. Feeling ko for me lang medyo malaki yung box. Pero okay naman siya. Overall, okay naman din. Nice din yung Tapos, yung sa news, gusto ko din yun. Common siya pero maganda siyang ilagay sa website palagi. Yeah. So, ayun, sa akin, ang masasabi ko, net ko yung website ni SK kasi wala masyadong, siya sa mata, hindi siya masakit sa mata pag tiningnan mo siya. Hindi madami yung nangyayari. Tas ayun nga, malinis tsaka minimalistic. Gusto ko rin yung ginamit niyang font sa website kasi parang yun yung nagbibigay ng personality sa website niya. Tapos ayun nga, wala naman din ako ibang masasabi kasi maganda yung pagkakagawa ng website. Gusto ko lang makita yung animation nung pag-add to cart sa susunod, yun lang. Pero wala rin naman ako, hindi ko kayo masisisi, yung sa akin walang animations kaya okey lang. Yun, overall, maganda yung website ni SK, very minimalistic and clean siya. So, Thank you. next po, tama. So, next natin magpe-present is si Alexia po. Wait, nakikita niyo na ba? Nakikita niyo? Yes po. Okay po. Ay, hindi nag-load. Ulit. Ha? Wait, guys. Nag-load naman Pero ata. yun, medyo may loading kasi yun. Nagpaturo ako doon sa Bootstrap. Basically, meron siyang parang loading. Tapos, ayan. Ito yung sa akin about sa curly hair. Kasi yun nga, naisip ko, what if about sa akin, ganyan. So, yun, nakikita niyo naman, meron akong curly hair. So, yung website ko is about lang naman siya. Parang empowerment sa mga curly hair kasi nakita ko parang ang konti lang ng mga website about sa mga hair na kulot, ganyan, or wavy. Yung sa akin, ito, simple lang din. So, una, makikita nyo yung sa hero page niya. Yung sa hero, ayan. Ano lang siya, picture lang siya. Naghanap ako doon. Tapos ito, hindi ko pinagana kasi hindi ko alam paano. Nakita ko lang din kasi to. Ayan. Para siyang, countdown. Pero hindi ko siya pinagana kasi hindi ko alam. So, pag pinindot niyo yung button na get started, mapupunta lang kayo sa, sa about page. Ayan. Tapos gumamit ako ng carousel dito. Bali, 3 seconds, mag-move siya sa another pictures. Bali, 3 lang yung picture. O kaya pwede mong galawin. Ayan. So, yan. To, about lang sa curlet beauty. Tapos, yung curlet pala about sa curl tops kulot. So, pinagsama ko lang. So, yun. Yung next naman, services. Ito. Ayan. Meron lang konting animation. Gumalaw ba? Pero ayun, about yun sa mga values ng website ko. Yan. For blah, blah, ganun. Tapos, ito, yan. Meron siyang background na shadow. Ay, ano ba yun? Basta yung may background sa
pag nagsi-scroll ka, ayun, makikita mo yung picture na napili ko. Tapos, ito, mga ano ko lang, ano yun? Mga recommended products ko. Yan. Naghanap lang ako ng ano. Dito ako nahirapan actually yung paghahanap ng hindi copyrighted pictures. Ayan. Tapos, after nun, sa contacts, ito, ayan. Maglalagay lang kayo ng, sa get in touch, ayan, pwede kayong maglagay ng pangalan nyo. Ganun. Tapos dito din, dapat tama yung yung tawag doon, yung ilalagay nyo kasi hindi siya mag-send me. Tapos wala, send me. Ayan, tapos your message was sent successfully. Tapos, ayan, dito sa, sa footer, pag pin nyo yung yung Facebook ko yung lilitaw. So, ayun, yun lang. Yun lang naman yung sa akin. Medyo nahirapan ako sa color na gagamitin ko kasi hindi ko sure if gagawin ko ba siyang colorful. Pero ayan, ito yung website ko. Ano ba ako? So, ayun, masasabi ko sa website mo is, actually maganda siya. Nakakaingat kasi, somehow gusto ko ma-achieve yung ginamit mong animations dun sa website ko. But, ayun, medyo hindi ko na siya naasikaso. And, ayun. Ayun, maganda naman. And I like gusto ko yung parang iisa lang din yung nagamit mong page and kumpleto siya. But, siguro yung kulang is functionality nga yung parang waveforms. Or hindi ko lang ata nakita pero ayun, if di ko napansin, sorry. Pero ayan. Then I like yung ginamit mo na photos and yung mga icons. And then ayan, well made siya. And ayan, yun ang masasabi, well made. Ako naman yung gusto ko din siya kasi maayos siya tignan tapos yung mga yung kaso lang yung ibang hindi ko alam kung dahil lang 'to sa Meet, di ko malabo ba talaga 'to yung sa yung sa get started o dahil lang sa Meet? Ah, sa Meet nga lang siguro. Tapos kanina yung sa yung sa mga products nakita ko, yung iba may malaki. Ayan, ayun lang. Maganda naman siya. Gusto ko din yung yung sa email, yung sa contacts. Ako na ba? Okay. Yung website ni Alexia, I like it kasi parang personal siya for you. Like, nag-stem siya from your personal experience. So, may kwento siya. Kasi kanina sabi mo wala masyadong website na para sa mga curly-haired people. So, naisip ko, thoughtful designer 'to. Ah, Tapos lang, yung sa first page, ayan, yung diyan sa first page. Gusto ko yung layout niya, kaso yung logo, sana yung logo mas pinalitan mo sana ng lighter color para nakikita siya, yun lang. Yun lang sa first page. Tapos yung pag-scroll mo, basta yung get started, ayan, oo, yan. Gusto ko rin siya kasi tulad nung kay SK, ayun nga, hindi masyadong madami nangyayari at once. So, hindi siya masakit sa mata, tsaka malinis siya. Tsaka naa-appreciate ko din na gumamit ka ng carousel diyan kasi alam ko
gaano kahirap gawin 'yan ng mano-mano. Kasi sinusubukan rin namin 'yun nun. Tapos puwede pa scroll ng konti, Alexia. Ayan, gusto ko rin 'yan kasi malinis siya. Tapos gusto ko rin yung navbar mo, kasi straight to the point siya, wala ng ibang eklabo yung nandiyan. Diretso na siyang home, about, services, tsaka contacts. Tsaka hindi siya sobrang laki. Diyan sa product parts mo naman, gusto ko din siya kasi minimalistic din. Tsaka, anong tawag dito? Organized yung pagkakaayos. Tsaka uniform. Hindi nagkakaiba-iba yung sizes nila. Ayun, overall gusto ko din yung website mo, Alexia. Pero ayun nga, yung sinabi din ni SK yung sa functionalities din. Pero okey lang yan, pare-pareho din tayong kulang, okey lang yan. Okey, so ano, sa'kin naman yung pakita ko, wait lang. So ito yung sa'kin, yung basically yung ano ko, website ko is called Anik. Yung objectives ng website ko is parang um, is to sell toys or kahit anong anik-anik, trinkets man, gano'n. Yun yung meaning ng anik-anik is trinkets. Hobby ko din yun kaya ito yung naisip kong website na gusto ko gawin. So ito yung header ko. Yung search bar, puwede ka mag-type, pero di ka puwede mag-search. Hindi siya maglalabas ng kahit ano. Wait, ito, ayan. You can type pero wala siyang maipapakita. So ito yung index page ko, i-scroll ko muna siya. Ito yung featured products. Tapos read more about our website. Tapos ito yung footer ko. Ito rin, puwede ka rin mag-type dito. Pero hindi ka makakapag-submit ng email mo. Tapos itong chat with us, dapat ite-take ka niya sa social media accounts ng Anik. Kaso as of now wala ako nun. Kaya dito lang siya nagse-stay sa index page. Pero clickable naman siya and puwede ko lagyan nung link kaso yun wala. Tapos next is ito, pakita ko muna lahat sa inyo ng puwedeng mapindot sa index page. Ito, featured products, yung about us dito. Ito, ito hindi gumagana kasi wala akong social media accounts para sa website. Tapos ito, featured products. Alam ko ito yung susunod na page, so puwede ko na pindutin 'to para sa inyo. Ito yung shop now. So dito sa featured products ko is yung Sony Angels. Dapat dito napipindot din yung mga ito, kaso Sony Angel lang yung napipindot kasi naubusan na ako ng oras sama pa yung 3 pages na 'to ng products kaya hanggang Sony Angels lang yung ginawa ko. Tapos ito yung featured page. Yung ito, clickable siya ta's dadalhin ka siya sa Sony Angels, pero yung Skull Panda na button, magse-stay siya dito kasi hindi ko rin nagawa yung page ng Skull Panda pati ng Smisky. So, punta na tayo sa shop. Ayan siya. Tapos after ng shop is yung sale. Ganyan lang din siya. Ayun. Tapos sa about us, ganyan lang din. So, in summary, yung mga 'to, pati mga icons na 'to, yung search, profile, wishlist, pati cart, hindi ko na rin nalagyan ng functionalities. Tsaka kasi 5 pages yung ginawa ko sa website.
Mas nag-focus ako sa design compared sa functionalities kaya siguro yun yung mali ko. Ayun lang. Ay, wait. Ayun. Yeah, maganda yung website and I like the colors, I like the theme na ayun, may story nga din siya like you said. And ayun, gusto ko naman yung like the placement and yung if may functionality man ayun nga, yung kumpleto siya. Kahit na hindi siya gumagana pero as a prototype, maganda ay kumpleto na siya. Like if gagana man siya, puwede na siyang i-deploy as a as a working website. And then, siguro yung napansin ko lang na siguro small mistake lang, baba mo, oo. Ayan, hindi natanggal hindi ko naman sadya mo or pero siguro if personal opinion ko lang, sana tinanggal mo na lang yung kasi by default if, anchor element siya, like magkakaroon talaga siya ng blue color and underline. So, if natanggal 'yan mas maganda siya for me, Pero if sadya mo or ayun nga, like you, Hindi ko suppose, natanggal. ayan, yun so far yun naman. Sige try mo baba, baba mo. Ayan maganda naman. Gusto ko yung pagkakahati ng website and the elements, the fonts, ayan. Sobrang kahit marami siya, yun nga, hindi rin nga siya din siya masakit sa mata and nakukuha niya yung overall vibe na gustong iparating nung mismong website. Ayan, yun lang sa'kin. Yung sa'kin naman is gusto ko yung mga kulay na ginamit. Kahit na sobrang daming kulay ng mga ginamit mo, hindi siya makalat tignan. Malinis pa rin siyang tignan, ta's maganda pa rin siya sa mata tignan. Tapos, ah, ayun lang, yung mga sinabi lang din ni SK tapos yung functionality lang din sa yung sa mga buttons, ayun lang. Ta's maganda naman siya. Ayun, sa akin din, same lang din sa mga sinabi nila Kit tsaka SK. Kasi, una pa lang nung tinitignan ko yung Figma ni ate, Anya, gustong-gusto ko na talaga yung color palette, tsaka yung like, it's giving ate Anya, ganun vibes. Tapos, yung kahit na kulang yung functionality ng website, feeling ko pwede na siya talagang parang i-publish, ganun. Yung like, maggrupo na kayo tapos gawin nyo na. Tapos itapusin na lang yung mga ibang functionality na kulang. Tapos isa lang yung ko sana, yung parang bigyan mo sana ng konting spacing yung bawat section mo. Kasi ayan, feeling ko, kunyari mga ganyan konting space lang para medyo hindi siya sobrang dikit-dikit dun sa bandang taas. Tsaka dun sa iba. Ayan. Yun lang, pero overall gusto ko talaga yung niya, yung fonts. Una pa lang yung fonts kasi ang hirap talaga maghanap ng perfect na fonts. Tapos yung kulay din, hindi siya mukhang sabog. Ayun, okay sa akin. So that's all po for our podcast. Thank you for listening. Bye-bye. Wait lang, wag Bye, muna thank kayo you po. aalis. Wait lang, meron pa, wait lang! Okay. Ano? Wait, meron pa. Ah, ayun, so, this is our last project or this will wrap up everything sa subject na 'to. So, ngayon, gusto ko lang malaman if
paano yung naging experience nyo in this subject and ayan, kwento nyo lang. Muna ka na, Kit. Ako na mauna, sige. Ako na mauna. Ano kasi, anong Yeah, na yung experience, actually, nung una, nagtataka ako kasi comsci tayo, di ba? More on back end sa oh, pagkakaalam natin. So, na-surprise ako, wow, pag-aaralan rin pala natin to. So, natuwa naman ako kasi forte ko naman ng konti yung design. So, medyo breath of fresh air siya compared sa ibang subjects natin. Kaya nag-e-enjoy ako sa kanya. Kahit medyo stressful yung outputs minsan. Kasi nakakapanibago na nagpa-Python tayo tsaka Java tapos bigla nagde-design tayo using HTML. So, ayun. Madami naman ako natutunan actually kasi parang kailangan makabisado mo talaga para ma-build mo yung website mo. Hindi mo lang pwede i-memorize. So, ayun. Next. Ayun, ako naman, yun, medyo same din kay Ate Anya. Pero ako kasi kapag nagde-design ako, kailangan magtuon talaga ako ng oras din. Para, kasi sa akin, like, nag-ano siya, jumble-jumble yung naiisip ko. Kaya nung nalaman ko meron tayong ganitong course, sabi ko, ayun, sige, yes. Tapos yung medyo nahirapan lang ako sa pag-master yung kailangan gawin sa HTML, ganyan, tsaka sa CSS. Tapos, feeling ko hindi ako papasa totally dito kung like wala akong friends and yung kunyari wala tayong resources din. Mahirapan ako na mapag-aralan yung mga yun. Pero at least yun, buti na lang si Sir, medyo hindi naman medyo, like, talaga siya, open siya sa pag-ask ng questions, kaya nakakatulong din naman. Sa akin naman, parehas lang din kaso ako kasi kapag nagde-design ako, gusto ko malinis siya tignan pero yung nagawa ko, di ko alam kung ano nangyayari. Tapos yung gusto ko lang din sa subject na 'to is yung si sir napaka-approachable niya. Tapos kunwari may hindi ka maintindihan sa code na ganito, sa part na 'to, kapag tinanong mo siya ipapaliwanag niya ng maayos sa'yo. Tapos papaintindi niya talaga hanggang sa ma-gets mo. Ayun lang. ayan. So, ako, siguro yung subject itself, okay naman eh. Feel ko core talaga or like fundamental skill talaga ng isang developer to learn web. Kasi, um, as far as I know, mostly ng mga thesis natin are or yung mga nade-generate na idea for thesis are web-based. So, fundamental skill talaga yung parang maging proficient sa sa ganitong development. Siguro sa akin, yung naging struggle ko, given na siguro morning subject siya, yun, dun lang pumangat yung relationship ko with this subject. Kasi, kagising mo and then papasok ka, even though na gusto mong makinig, nilalabanan mo yung antok mo. And yun nga, given na sobrang pa, ayun, nakakadagdag din. And ayun, ano ba? Ang natutunan ko lang din is, being a yung process ng pagde-develop ng website, hindi talaga siya nadadaan sa memorization kasi madaming key concepts and, trial and error siya. So, kailangan mo talaga ng resources and yun, mas lamang ka if marami ka talagang resources and ayun, you know your way sa gusto mong i-achieve, gano'n. And kaya mas maganda if maganda rin yung features na malalagay mo sa website. Ayun, yun lang naman. Um, that's my, ayun. So, that's all for this podcast. Podcast na haba pero ayun. Thank you for watching, sir. If you're watching this,
Thank you very much. We love you. And bye-bye.